Sobrang babaw na ng tubig dito sa Angat. Ganito ang sitwasyon dito ngayon sa Angat. Sobrang baba na ng tubig. Yung dating andoon sa itim na yun yung tubig. Ngayon ito na yung sitwasyon ngayon. Sobrang babaw na. Ang laki na nang nabawas. Nandito tayo ngayon sa Angat Dam sa Bulacan. Nakakalungkot pero ito ang sitwasyon ngayon ng Angat. Sobrang baba ng tubig. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero malapit na kasi ang tag-ulan. Baka iniisip ko baka kailangan magbawas kasi once na bumulusok yung ulan dito sa Bulacan, sa Angat, maaari mapuno ito. Kaya nagbawas sila ng tubig. Sinimulan gawin ang dam na ito noong November 16, 1961 at unang ginamit ito noong October 16, 1967. Natapos ang konstruksyon na ito noong August 1968. May lapad na 131 meters at may habang 568 meters ang Angat Dam. At kaya nito mag-ipon ng 850 milyong kubikong tubig at kaya nitong mag-ambag ng 246 megawatts ng kuryente. Matatagpuan ang Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Bahagi ito ng hydroelectric plant ang Angat Dam na gumagamit ng ilog ng Angat upang makalikha ng kuryente. Ito ang embankment o reservoir ng Bulacan. Ang tinatawag na Angat Dam ay may bahagi pa tulad ng Ipo at sa Lamesa Dam. Ang mga dam nito ay kaya mag-supply sa mga bukirin o mga taniman ng palay na may lawak na 28 hectares na sakahan, sakop ng Bulacan at Pampanga na kaya nitong supplyan ng tubig o irigasyon. Ang karatik na bayan tulad ng Pampanga at saka Metro Manila ay kaya din itong supplyan ng tubig na manggagaling dito sa Angat Dam. Sobrang babaw na ng tubig dito sa Angat. Ganito ang sitwasyon dito ngayon sa Angat. Sobrang baba na ng tubig. Yung dating andoon sa itim na yun yung tubig. Ngayon ito na yung sitwasyon ngayon. Sobrang babaw na. Ang laki na nang nabawas. Sobrang lalim na. Sobrang babaw na ng tubig talaga dito.
Actually, yung tubig dito hanggang doon sa may owner na yun. Andun yung tubig. Ngayon, ini yung tubig. Sobrang babaw na. Yan, sitwasyon dito ng Angat Dam. Sobrang babaw. Itong inaapakan kong to, tubig na yan dati. Kumbaga, pag napadpad ka sa lugar na to, malalim na to. Isa siguro sa dahilan kung bakit natutuyo ang mga dam dito sa kabundukan dahil sa taas ng temperatura o sa lakas ng init na hindi makayanan ng mga dam dahil patayo at pababa ng pababa ang tubig hanggang sa maubos ito. Kadalasan sa atin dito ay makaranas ng putol-putol ng daloy ng tubig sa ating mga kabahayan. Apektado dito ang Metro Manila at ang Bulacan, pati Pampanga. Lalo na yung may mga irrigation at may mga patubig na pananim na palay. Dito apektado dahil sa supply ng tubig ay paputol-putol na rin. Kaya ito siguro ang dahilan dahil sa sobrang taas ng temperatura na dumaan dito sa ating bansa. Kaya apektado ang mga dam at supply ng tubig. Ang laki pala ng nilalim na ay binabaw ng tubig dito, ano te? Laki ng ano, babaw na, no? Nakikita yun yung itim na yon. Yun yung pinakamataas sa tubig nung araw. Ngayon to sitwasyon dito, wala na. Masyado ng... Nandito tayo ngayon sa Angat Dam sa Bulacan. Nakakalungkot pero itong sitwasyon ngayon ng Angat. Sobrang baba ng tubig. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Pero malapit na kasi ang tag-ulan, baka iniisip ko baka kailangan magbawas kasi once na bumulusok yung ulan dito sa Bulacan, sa Angat, maaari mapuno ito. Kaya nagbawas sila ng tubig siguro. Kasi pag tag-ulan, mapupuno itong Angat na to. Mabilis lang tumaas yung tubig dito kasi napaikutan to ng bundok. Saka maraming source ng tubig dito sa Angat. Malawak tong Angat na to. Sobrang lawak. Hanggang dulo ito. Ingat kayo. Yan. Isa sa pangunahing dinadaanan ng mga magsasaka ng isda, ito yung tubig ng Angat. Kasi sa layo ng mga sakahan nila dito, taniman, mga tinitirahan dito, isa ito sa pangunahing transportasyon, itong tubig ng Angat, at ginagamit nila yung malilit na bangka para lang makatawid o kaya makauwi sa kanilang mga tahanan.